Magandang buhay at welcome sa kusina ni Dan Levy. Sa araw na to, isa na namang napakasarap na restaurant-style recipe ang ating lulutuin na sigurado akong kayang-kaya niyong gawin sa bahay. Magluluto tayo ng stir-fry beef and tofu in chili garlic sauce. At gagamit tayo rito ng karneng baka at pinahiwa ko lang yan ng maninipis doon sa butcher shop na binilang ko. Mga approximately mga nasa 2 to 3 mm yung kapal nito. At yung lapad naman ay parang nagluluto lang tayo ng beef tapa. Marinate natin sa asin, tapos crushed black pepper. At maganda yan pag medyo marami tayong black pepper na nilagay. Tapos lagay tayo ng liquid seasoning. At lagay din tayo ng soy sauce. At para sa kompleto at tamang timbang ng ating recipe sa araw na to, sinulat ko po sa description box. Tapos gagawin natin dito ay hahaluin lang natin. Hintayin natin na lahat ng liquid seasoning na nilagay natin ay na-absorb na ng ating beef slices. Siguro maganda yan pag mga 3 to 4 minutes nyong hinahalo-halo para talagang kalat na kalat yung seasoning. Tapos lagyan natin to ng cornstarch. Tapos haluin natin. At huwag niyo masyadong lagyan ng maraming cornstarch pag naglagay kayo sa marination. Kasi hindi naman natin to gagawin crispy. Yung isa sa mga purpose ng cornstarch ay magsiserve yan as tenderizer ng karne natin. Lalo na pag piniprito natin yung ating karne. Tabi muna natin. Tapos yung ating tofu ay hiniwa lang natin ng katamtamang laki. So, bumili ako ng isang pakete tapos hiniwa lang natin yan ng katamtamang lapad. Tapos gagawin natin, magpainit lang ng katamtamang dami ng mantika sa ating frying pan. Tapos ipiprito natin yung ating tofu or tokwa. At maganda yan pag mainit yung mantika nyo bago nyo ilagay yung inyong tofu para maiwasan na dumikit yung tokwa doon sa frying pan na pinaglulutuan nyo, lalo na pag hindi tiplon or non-stick yung gagamitin nyo. So piprito lang natin to ng mga 8 minutes. So each side mga 4 na minuto nating piprito. Tapos other side 4 naman na minuto. After 4 minutes, baliktarin na natin. At huwag nyo masyadong i-tusta yung tofu nyo kasi yung tofu niyan pag nasobrahan nyo ng prito, medyo may pagkapakla ng konti or pait sa lasa. So baliktarin natin. Tapos prito natin ulit ng 4 minutes yung other side naman. Tapos pag okay na yung ating tokwa or yung ating tofu, gagawin natin dito ay hahango lang natin tapos itatabi muna natin. At maganda yan pag na-drain natin ng maigi yung excess oil. And by the way, yung mantika na pinagprituan natin ng ating tokwa, dyan na rin tayo magpiprito ng ating beef slice. Actually, hindi tawag prito doon eh. Isi-seared lang natin. Lagay na natin yung ating beef slice. At yung technique dyan para hindi magiging makunat yung beef slice nyo, ay wag nyo i-overcook. So, critical dito yung timings, yung init ng mantika nyo, at saka yung minuto kung ilang minuto nyo siya pinirito. Ngayon gagawin natin dito ay mga 1 minute lang natin tong isi-seared. Tamang-tama lang na mag-iba yung appearance ng ating baka, mawala yung pagka-reddish niya, magiging brown to black na yung appearance niya. Ibig sabihin, pwede na natin lutuin yon. At hindi makunat yung beef slice na yon. Kasi pag na-overcook mo yung baka, malaki talaga yung chance na magiging makunat yung karne natin. At maganda yan continuous yung paghahalo nyo para pantay yung pagkakaluto natin. And take note, wag masyadong i-overcook kasi kukunat yung karne. So, approximately mga 1 minute natin siyang sineared. Gagawin natin dito, hahango na natin, tapos lagay natin sa strainer at maganda yan pag na-drain talaga natin yung excess oil ng ating karne.
Magpainit lang ng konting mantika sa ating kaserola na ating paglulutuan or kawali. Tapos, gisa natin yung ating bawang. At yung bawang natin ay tinadtad lang natin ng medyo pino. Gisa lang natin hanggang maging light brown yung appearance ng ating bawang. Tapos, lagay na natin yung chopped green and red chilies. Ngayon, kung gusto nyo ng mas maanghang yung recipe nyo, yung niluluto natin, pwede nyo damihan pa yung red chili, tadtarin nyo ng pino. Tapos, lagay na natin yung ating pan-fried na beef slices. Ito yung minarinate natin sa asin, black pepper, soy sauce, at saka liquid seasoning. At nilagyan natin ng konting cornstarch bago pinirito. Hinalo lang natin saglit, tapos lagay na natin yung ating oyster sauce. Haluin natin ng maigi. Hintayin natin yung medyo sisirit-sirit yung mantika na pinaglulutuan natin. Tapos yung talagang pantay na yung kulay ng ating beef slices. Tapos lagyan natin to ng half cup of water, kalahating baso lang, para magkaroon ng konting sauce kasi yung ating tofu mamaya ay mag-absorb ng sauce yon. So, medyo maglagay lang tayo ng konting tubig. Tapos, simmer lang natin for few seconds. Tapos, lagyan muna natin ng liquid seasoning. At lagay ako rito ng dagdag pa tayo ng crushed black pepper. At hindi na tayo maglalagay rito ng asin pa kasi yung marination natin kanina, naglagay na tayo ng soy sauce at ng asin sa ating beef slices. Tapos para magkaroon ng konting asim at anghang yung ating sauce, lalagay tayo ng hot sauce. Ngayon, depende na po yan sa inyo kung gaano karami. Kung gusto nyo ng medyo maanghang talaga, damihan nyo yung hot sauce nyo. Lagay na natin yung ating fried tofu. Tapos haluin natin. Yung recipe natin na to, napaka-simple lang at napakadali lang lutuin. Kaya hindi mo na kailangan pumunta pa ng mamahaling restaurant para ma-enjoy yung mga ganitong recipe. Tapos naglagay tayo ng sliced onion. White onion yung ginamit natin kasi maganda yan pag ninumuya mo. Medyo crunchy. At the same time, may tamis. At sinamahan na rin natin ng spring onion. Haluin lang natin saglit. Hindi natin kailangan na lutuin na maigi yung ating sibuyas na puti. At maganda yan kinakain pag medyo crunchy. Simmer lang natin saglit, siguro mga 15 seconds. At pwede na nating ilipat sa ating serving plate. At sinamahan ko lang siya ng boiled green beans or Baguio beans. Ngayon pwede rin kayong maglagay dyan ng boiled broccoli flower or cauliflower. Tapos nag-garnishing din tayo ng spring onion. Naamoy nyo na ba yung sarap ng ating stir-fried beef and tofu in hot garlic sauce? Nako, try nyo at sigurado magugustuhan nyo. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.